Sa gitna ng pag-aalala ng buong mundo sa supply ng enerhiya, isang balitang hindi kapani-paniwala ang gumulantang sa lahat. Ang aviation fuel na siyang bumubuhay sa kalawakan ng Amerika ay gawa pala sa Pilipinas, isang bansang inaakalang walang kahit isang patak ng sariling langis. Ngayon, ang buong mundo ay nababalot ng pagkamangha. Sunod-sunod na nagsara ang mga planta ng langis sa Amerika at Europa, na nagdulot ng pagkawala ng daan-daang libong bariles ng produksyon sa isang araw. Ang pandaigdigang inventaryo ay bumagsak sa pinakamababang antas sa loob ng 8 taon at ang presyo ng langis ay patuloy na tumataas. Subalit, sa gitna ng kaguluhang ito, ang Pilipinas, isang bansang may 0% na sariling yaman ng langis, ay umangat bilang numero 1 sa buong mundo. Itinuring ito ng mga eksperto sa Europa bilang isang pansamantalang ilusyon, ngunit ang nakakagulat na katotohanan ay ang aviation fuel na sumalba sa kanlurang Amerika ay tunay ngang gawa sa Pilipinas. Paano nagawa ng isang bansang walang sariling langis na iligtas ang mundo? At ano ang inihanda nilang panggatong para sa hinaharap? Ngayon, magsisimula na ang himala ng Pilipinas na kinikilala ng buong mundo. Ako si Robert Wilson, isang Amerikanong mamamahayag na dalubhasa sa enerhiya, 540,000 bariles. Iyan ang nawalang kapasidad sa produksyon ng langis ng Amerika sa loob lamang ng isang araw, Patrusute, 0 bariles. Iyan naman ang nawala sa Europa sa parehong panahon. Habang pinagmamasdan ko ang digital billboard sa Times Square sa New York na nagpapakita ng pandaigdigang inventaryo ng produktong petrolyo, na nasa pinakamababang antas sa loob ng 20 taon, halos hindi ako makahinga. Ang mga pulang numero na walang tigil sa pagbaba ay tila pintig ng puso ng pandaigdigang ekonomiya. At sa sandaling iyon, isang tanong mula sa aking editor-in-chief, si David, ang nagbago sa lahat. Inihagis ni David sa harap ko ang isang graph na nagpapakita ng pagtaas ng energy export rate ng Pilipinas. Paano nagagawa ng isang bansang walang kahit isang patak ng langis na magtala ng ganitong mga numero? Tanong niya. Ako man ay nagtaka sa sandaling iyon. Ang export volume sa graph ay tumaas ng 300% kumpara sa nakaraang taon. Malinaw pa sa aking isipan ang naging reaksyon ng mga kasamahan kong mamamahayag sa Wall Street nang ibahagi ko ito habang kami ay nanananghalian. Lahat sila ay nagpakita ng pagmamaliit. Gaano katagal kayang makakatagal ang isang bansang walang langis? Puno ng pang-iinsulto nilang sabi. Partikular na si Michael na nagsabing, ang taunang budget sa depensa ng Pilipinas ay humigit kumulang 5 bilyong dolyar, pero ang gastos nila sa pag-import ng langis ay ilang beses na mas malaki pa riyan na may halong pagkadismaya. Nang gabing iyon, habang nag-overtime ako sa aming opisina sa Manhattan at sinisiyasat ang mga datos tungkol sa Pilipinas, isang nakakagulat na numero ang aking natuklasan. Ang inaangkat na langis ng Pilipinas ay umaabot sa mahigit 300 milyong bariles kada taon, na katumbas ng mahigit 800,000 bariles kada araw. Gaano katagal kayang makakatagal ang isang bansang kailangang umangkat ng ganito kalaking volume mula sa ibang bansa? Sariwa pa sa aking alaala ang pag-uusap namin ni John Smith, isang energy analyst mula sa London, sa pamamagitan ng video conference. Inilarawan ni John ang Pilipinas bilang Achilles heel ng seguridad sa enerhiya. Aniya, isa itong istrukturang babagsak sa isang iglap lang na magkaroon ng kaguluhan sa gitnang silangan. Sumang-ayon ako sa kanyang sinabi, ngunit hindi nagsisinungaling ang mga numero. Ang halaga ng export ng produktong petrolyo ng Pilipinas ay tumaas ng 40% kumpara sa nakaraang taon at partikular na ang export volume ng aviation fuel ay nagtala bilang numero 1 sa buong mundo. Paano ito naging posible? Isang komento mula kay Sarah Thompson, isang energy expert sa isang malaking news channel, ang nagpagulo sa aking isipan. Nagbabala siya na, kung babagsak ang Pilipinas, mayayanig ang buong supply chain ng enerhiya sa Asya. Ayon sa kanyang pagsusuri, magkakaroon ng chain reaction ng epekto sa mga kalapit na bansa sa Asya. Hindi maalis sa isip ko ang sinabi ni Michael. Gaano katagal kayang makakatagal ang isang bansang gumagastos ng ilang beses ng kanilang budget sa depensa para lang sa langis? Ngunit kasabay nito, lumaki rin ang aking pagdududa. Paano nagagawang yugyugin ng isang bansang walang sariling langis ang pandaigdigang merkado ng enerhiya?
Naisip kong kailangan kong alamin ang sikreto sa likod nito. Makalipas ang 3 araw, sa Geneva Energy Forum, inaasahan kong matutuklasan ko ang katotohanan tungkol sa Pilipinas sa lugar na ito kung saan nagtitipon ang mga energy expert mula sa buong mundo. Ngunit sa pag-akyat pa lang ng unang tagapagsalita, agad na nanlamig ang kapaligiran. Siya si Lars Johansson, isang lobbyist para sa industriya ng petrolyo sa Europa. Tumingin siya sa mga dumalo gamit ang kanyang malamig na mga mata at nagsimulang magsalita. Agad niyang tinawag na isang pansamantalang ilusyon ang mga kamakailang tagumpay ng Pilipinas. Isang bansang walang kahit isang yaman ang nagkukunwaring isang energy superpower, sabi niya na may halong pang-aasar. Habang nakikinig ako sa kanyang mga salita mula sa aking upuan, nakaramdam ako ng kakaiba, tila may pagiging depensibo sa kanyang tono. Ang industriya ng petrolyo sa Europa ay nasa bingit ng pagbagsak. Isang malaking kumpanya ng chemical sa Germany ang nagtala ng 100 bilyong euro na pagkalugi noong nakaraang taon at isang oil major sa Netherlands ang nagsimula na ring magbawas ng tauhan sa kanilang refining division. Samantala, sa parehong panahon, ang Pilipinas ay nagtala ng pinakamalaking surplus sa kasaysayan mula sa export ng kanilang mga produktong petrolyo. Nagsimulang mahaluan ng galit ang boses ni Johansson. Inaagaw ng Pilipinas ang lahat ng kita para sa kanilang sarili, paratang niya. Minamaliit niya ito sa pagsasabing, wala naman silang tunay na teknolohiya sa enerhiya, ginagamit lang nila ang kanilang geographical na bentahe sa pagitan ng gitnang silangan at Asya. Nagkaroon ng bulungan sa mga dumalo. Sa sandaling iyon, hindi ko namalayang napatango rin ako. Naisip kong may punto siya. Ano nga bang dakilang teknolohiya ang kailangan para umangkat ng krudo mula sa Saudi Arabia, i-refine ito at ibenta sa mga kalapit na bansa sa Asya? Ipinakita pa ni Johansson ang datos ng dependency ng Pilipinas sa langis. Ang kanilang energy self-sufficiency rate ay nasa 1% lamang at idiniin niyang ang natitirang halos 99% ay nakadepende sa importasyon. Nagtanong siya kung gaano katagal makakatagal ang ganitong bansa sa isang sitwasyon. Ang pinakatumatak sa akin ay ang kanyang huling pahayag. Ang tagumpay ng Pilipinas ay parang isang paputok lamang na agad ding maglalaho. Sila ang unang bansang babagsak kapag dumating ang tunay na krisis sa enerhiya, buong tiwala niyang sinabi. Napuno ng palakpakan ang buong venue. Sa coffee break, halos pareho rin ang naging takbo ng usapan namin ng ibang mga mamamahayag. Si Pierre, isang Pranses na mamamahayag, ay nagsabing, sinasabi nilang ginagampanan ng Pilipinas ang papel ng isang energy hub pero sa huli, sila ay mga tagapamagitan lamang. Puno ng pagmamalaki niyang sinabi na ang tunay na teknolohiya ay nasa Europa. Si James, isang British economic journalist, ay nagsabi rin na gaano man kalaki ang mga refinery ng Pilipinas, wala itong silbi kapag naputol ang supply ng krudo. Sumang-ayon ako sa kanyang sinabi. Nangingibabaw sa isip ko ang ideyang hindi magtatagal ang isang bansang walang sariling yaman. Kahit sa question and answer portion pagkatapos ng presentasyon ni Johansson, sunod-sunod ang mga katulad na opinyon. Isang energy expert mula sa Norway ang nagsuri na sinasamantala lang ng Pilipinas ang butas na nilikha ng mga parusa laban sa Russia sa merkado. Ang kanyang pagsusuri ay pinupunan lang nila ang kakulangan sa supply. Isang executive mula sa isang Italian energy company ang mas naging prangka. Inaabuso ng mga kumpanya ng langis sa Pilipinas ang mas maluwag na environmental regulations para pasukin ang merkado ng Europa, punan niya. Ito raw ay hindi patas na kompetisyon. Pagkatapos ng forum, habang pabalik ako sa hotel, puno ako ng kumpiyansa. Ang tagumpay ng Pilipinas ay tunay ngang isang pansamantalang phenomenon, naisip ko. Imposibleng makasabay ang isang bansang walang sariling langis sa mga energy superpower. Nang gabing iyon, sa email na ipinadala ko sa aming headquarters sa New York, isinulat ko, hahawiin ko ang tabing ng kasinungalingan sa aking paglalakbay sa Pilipinas. Puno ako ng determinasyong ihatid ng malinaw ang eksena ng pagbagsak. 2 araw matapos akong bumalik sa New York mula sa Geneva, ipinatawag ako ng editor-in-chief na si David. Pagbukas ko ng salaming pinto ng kanyang opisina sa 47th floor ng aming headquarters sa Manhattan, sinalubong ako ng seryosong mukha ni David.
Agad na sinabi ni David ang kanyang pakay. Inutusan niya akong magbiyahe patungong Pilipinas para i-cover ang refining market sa Asia. Ang opisyal na layunin daw ay alamin ang kasalukuyang estado ng energy hub ng Asia, ngunit nabasa ko ang tunay niyang intensyon. Masyado ng maraming balita tungkol sa enerhiya na nagmumula sa Pilipinas kamakailan. Maging ang mga pangunahing media outlet sa Wall Street ay nag-uulat tungkol sa paglago ng industriya ng petrolyo ng Pilipinas. May mga reklamo na rin daw mula sa mga mambabasa na nalilito na sila. Ipinatong ni David ang kanyang kamay sa aking balikat at sinabing, "Pumunta ka roon at kumpirmahin mo ang eksaktong katotohanan. Kailangan natin ng isang objektibong pagsusuri, lalo na tungkol sa sustainability ng industriya ng petrolyo ng Pilipinas," diin niya. Ngunit sa likod ng kanyang mga salita, ibang mensahe ang aking nabasa. Sa totoo lang, lumaki rin ang aking pagdududa sa Pilipinas pagkatapos ng Geneva Forum. Hindi maalis sa isip ko ang mga sinabi ni Johansson. Pakiramdam ko ay katawa-tawa na ang isang bansang walang sariling yaman ay maging isang energy superpower. Nang hapong iyon, habang nagbubook ako ng flight, binuo ko na sa aking isipan ang pamagat ng aking artikulo. Mga titulong tulad ng ang kasinungalingan sa industriya ng petrolyo ng Pilipinas o mga senyales ng pagbagsak ng bula. Naramdaman ko pa ang isang misyon na ihatid ang katotohanan sa mga mambabasa. Naaalala ko pa ang reaksyon ng kasamahan kong si Andrew nang ikwento ko sa kanya ang tungkol sa aking business trip sa Pilipinas habang kami ay nanananghalian. Napailing si Andrew at sinabing, gumagastos ang Pilipinas ng napakalaking halaga taon-taon para lang sa pag-import ng langis. Gaano katagal sila makakatagal sa ganyang istruktura? Tanong niya. Si Mark, isang senior reporter sa business section, ay may katulad na pananaw. Ipinaalala ni Mark kung gaano kahina ang Pilipinas noong Asian financial crisis ng 1997. Hindi ba't nayanig ng husto ang ekonomiya ng bansa noon? Puna niya. Nagbabala siya na maaaring dumating ang isa pang krisis dahil sa napakataas na dependency nila sa enerhiya. Bago ako umalis, habang inaayos ko ang mga dokumento tungkol sa Pilipinas, isang nakakagulat na katotohanan ang aking natuklasan. Isang istatistika na nagsasabing ang dependency ng Pilipinas sa imported primary energy ay umaabot sa halos 99%. Isa ito sa pinakamataas na antas sa buong mundo. Hindi ko maintindihan kung paano magiging isang energy exporting country ang ganitong bansa. Ang mas nakakagulat ay ang pinagkukunan nila ng krudo. Mahigit 70% ng kanilang dependency ay nasa gitnang silangan. Saudi Arabia, Kuwait, UAE, Iraq lahat ay mga rehiyong hindi matatag sa politika. Naisip kong kapag nagkaproblema sa rehiyong ito, mawawalan ng lahat ang Pilipinas. Sa taxi papuntang airport, puno ako ng kumpiyansa. Ang Pilipinas ay tiyak na isang magarang palabas lamang. Naisip kong ang pag-angkin ng isang bansang walang sariling langis, na sila ay isang energy superpower, ay tulad ng pagtatayo ng isang kastilyo sa buhangin. Habang nakaupo sa eroplano patungong Maynila, binuksan ko ang aking laptop. Naisip kong ihanda na ang draft ng aking artikulo. Nakahanda na ang pamagat, ang tunay na mukha ng mitolohiya ng enerhiya ng Pilipinas. Habang pinagmamasdan ang karagatang Pasipiko sa labas ng bintana, nangako ako sa aking sarili, lalansagin ko ang kanilang pagkukunwari sa mismong lugar nila. Puno ako ng determinasyong kuhanan ang eksena ng pagbagsak at ihatid ang katotohanan sa mga mambabasa. Ipakikita ko kung paano madudurog ang hungkag na pangarap ng isang bansang walang langis. Sa loob ng 10 taon na oras na biyahe, isa lang ang aking paniniwala. Pagbalik ko mula sa Pilipinas, tiyak na may dala akong artikulong puno ng nakakadismayang katotohanan. 3 oras matapos akong makarating sa NAIA, nasa Bataan na ako sa isang malawak na oil refining complex. Matapos ang mahabang biyahe, ang unang impresyon ko sa lugar ay purong pagkabigla. Osuta trezech, 0 bariles. Iyon ang dami ng krudong kayang iproseso sa isang araw na nakasulat sa isang digital board sa harap ko. 15 distillation towers ang tumutusok sa kalangitan na parang mga gusaling may 12-12 palapag. Kahit sa mga oil complex sa Houston, Texas, hindi pa ako nakakita ng ganitong kalaking sukat, natigilan ako.
Lumapit sa akin ang local guide na si Jose Joe Reyes at bumati. Si Joe ay isang veterano na may 20 taon nang nagtatrabaho sa complex na ito. Habang nakikinig ako sa kanyang paliwanag, lalo akong namangha. Ang higanteng complex na ito sa Bataan lamang ay nakakapagproseso ng 840,000 bariles kada araw. Ito ay katumbas na ng buong refining capacity ng United Kingdom. At lalo akong hindi makapaniwala nang marinig kong may mga katabing malalaking kumpanya rin ng langis sa lugar. Nang tumayo ako sa harap ng isang distillation tower at tumingala, nahilo ako. Ang dambuhalang istrukturang ito ay gumagana 24 oras nang walang tigil. Ang mainit na singaw na lumalabas mula sa tuktok ng tore ay parang hininga ng isang higanteng dragon. Nang dalhin ako ni Joe sa control room, muli akong nabigla. Daan-daang monitor ang pumupuno sa buong pader. Ang mga inhinyero ay nakatutok sa mga screen ng computer na parang nagpapatakbo ng isang sasakyang pangkalawakan. Ang ganitong uri ng advanced automation system ay iilan lang ang nakita ko kahit sa Amerika. Ang lalong ikinahanga ko ay ang kahusayan ng proseso. Narinig kong ang efficiency rate sa pagkuha ng gasolina, diesel at aviation fuel mula sa krudo ay umaabot sa mahigit 95%. Tumango na lang ako nang ipaliwanag niyang ito ang pinakamataas na antas sa buong mundo. Ipinagmamalaki ni Joe na sinabi, ang aviation fuel na ginagawa dito ay ine-export hanggang sa West Coast ng Amerika. Ipinaliwanag niya na malaking bahagi ng aviation fuel na ginagamit sa Los Angeles International Airport ay galing sa Bataan. Sa sandaling iyon, kinilabutan ako. Habang nililibot ang complex, isa pa akong kamanghamanghang bagay ang natuklasan ko, ang kanilang napaka-advanced na environmental facilities. Desulfurization units, nitrogen oxide reduction systems, wastewater treatment facilities, lahat ay armado ng pinakabagong teknolohiya. Ito ay nasa antas na kayang-kayang pumasa sa mahigpit na environmental standards ng Europa. Nang makarating kami sa storage tank area, hindi ko na talaga maitikom ang aking bibig. Walang katapusang hanay ng mga dambuhalang tangke ng krudo na may diametrong higit sa 80 metro. Ayon kay Joe, kaya nitong mag-imbak ng 30 milyong bariles. Para sa buong Pilipinas, ito ay higit pa sa 90 araw na supply ng langis. Ang kanilang pasilidad sa Pantalan ay nakakabighani rin. Isang pier kung saan 3 malalaking tanker na 3,000 tonelada ang maaaring dumaong ng sabay-sabay. Ang bilis ng pag-unload ay sinabing umaabot sa 10,000 bariles kada oras. Ipinaliwanag niya na dahil sa kahusayang ito, mabilis nilang napoproseso ang krudo mula sa gitnang silangan. Ang pinakanakakagulat ay ang kanilang Research and Development Facility, isang laboratorio para sa pagbuo ng eco-friendly fuels ay matatagpuan sa gitna mismo ng complex. Nakumpirma kong inihahanda na nila ang biofuels, hydrogen, at sustainable aviation fuel. Habang pabalik ako sa hotel sa syudad ng gabing iyon, gulong-gulo ang isip ko. Masyadong iba ito sa aking inaasahan. Ang Pilipinas na minamaliit kong bansang walang langis ay mayroon palang mas advanced na teknolohiya at mas malaking sukat kaysa sa Amerika. Sa aking kwarto sa hotel, binuksan ko ang laptop para subukang ayusin ang lahat ng nakita ko sa buong araw, ngunit hindi ito naging madali. Masyadong malayo ang draft ng artikulong isinulat ko sa katotohanan. Paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko ang kaisipang, ito ay nasa antas na hindi ko pa nakita kahit sa Amerika. Nang gabing iyon, sa unang ulat na ipinadala ko sa aming headquarters sa New York, isinulat ko, nakumpirma kong mas sistematiko at mas advanced ang kanilang mga pasilidad kaysa sa inaasahan. Ngunit idinagdag ko rin ang aking opinyon na, gayunpaman, ang kanilang fundamental na kahinaan ay malamang na hindi magbabago. Sa ikalawang araw ko sa Bataan, nagtungo ako sa loading site sa Pantalan. Nandoon ako para panuorin ang operasyon ng pagkakarga na nagsimula ng ASICS ng umaga, 60,000 tonelada. Yan ang dami ng aviation fuel na ine-export sa Amerika sa loob ng isang buwan. 3 dambuhalang tanker ang magkakatabing nakaangkla. Sa gilid ng mga barko, malinaw na nakasulat ang mga pangalan ng mga pandaigdigang kumpanya ng langis tulad ng Chevron, ExxonMobil at BP. Sa sandaling iyon, napagtanto ko ang lahat. Ipinaliwanag sa akin ni Angelo Cruz
isang opisyal sa pantalan habang ginagabayan ako. Ang aviation fuel na ito ay patungo sa Los Angeles, San Francisco, at Seattle. Isang nakakagulat na katotohanan, 29% ng pangangailangan sa aviation fuel ng West Coast ng Amerika ay sinusuplayan ng Pilipinas. 29%. Iyan ang pinakamalaking market share sa buong mundo. Sa mga salita ni Angelo, halos hindi ako makahinga. Hindi ako makapaniwala kung paano sinusuportahan ng isang bansang walang sariling langis ang Amerika. Si Miguel Santos, isang export team leader mula sa isang malaking kumpanya ng langis na nakilala ko sa loading site, ay nagbahagi ng mas nakakagulat na kuwento. Tumaas daw ng 340% ang export volume ng aviation fuel kumpara sa nakaraang taon. Ipinaliwanag niya na matapos ang pandemya, bumangon ang industriya ng abyasyon at biglang tumaas ang demand para sa dekalidad na aviation fuel. Ang pinakatumatak sa akin ay ang kalidad ng aviation fuel na gawa sa Pilipinas na sinasabing pinakamataas sa buong mundo. Nang marinig ko ang mga numerong sulfur content na mas mababa sa 0.008% at impurity removal rate na 99.8%, napapailing na lang ako sa paghanga. Sa ganitong kalidad, madali nilang malalampasan ang mahigpit na pamantayan ng Europa. Ipinagmamalaki ni Miguel na sinabi, ang dahilan kung bakit mas gusto ng mga airline company sa Amerika ang aviation fuel na gawa sa Pilipinas ay hindi lang dahil sa presyo. Pinahahalagahan nila ito dahil sa husay nito sa lahat ng aspeto, pagganap ng makina, fuel efficiency, at environmental standards. Ang tanawin sa paglipat ko sa Batangas ay mas nakakabighani. Isang terminal para sa export ng mga produktong petrolyo na nakahanay na, parang mga container, ang walang katapusang nakalatag. Sinasabing average na 150,000 tonelada ng produktong petrolyo ang ipinapadala mula rito sa buong mundo araw-araw. Ang export statistics na ipinakita sa akin ni Kenji Tanaka, isang section chief sa Port Authority, ay talagang kamangha-mangha. Ang halaga ng export ng produktong petrolyo ng Pilipinas ay umabot sa bilyon-bilyong dolyar noong nakaraang taon. Narinig kong ito na ang pangalawang pangunahing export item kasunod ng electronics, mas malaki pa sa industriya ng paggawa ng barko. Inilatag ni Mr. Tanaka ang isang mapa at ipinaliwanag. Walang lugar na hindi nararating ng mga produktong petrolyo ng Pilipinas. Sinasabing ine-export nila ito hindi lang sa West Coast ng Amerika, kundi pati na rin sa mga kalapit na bansa sa Asia at maging sa Europa. Ang pinakanakakagulat ay ang volume na dumadaan sa Singapore. Ang mga produktong petrolyo na gawa sa Pilipinas ay muling ine-export sa pamamagitan ng Singapore patungo sa India, Gitnang Silangan at Africa. Nangangahulugan itong kahit ang Singapore, na tinaguriang Petroleum Products Hub ng Asia, ay umaasa sa mga produkto ng Pilipinas. Pabalik sa Bataan, binisita ko ang planta ng isang malaking kumpanya ng langis. Ang sukat ng refinery na ito, na pinopondohan ng state-owned oil company ng Saudi Arabia, ay hindi rin kapanipaniwala. Mayroon itong processing capacity na 660,000 bariles kada araw at dilengkapi ng pinakabagong residue cracking unit. Si Ramon Garcia, isang direktor sa export division ng kumpanyang iyon, ay nagbahagi ng isang interesanteng katotohanan. Maging ang kanilang parent company, ang state-owned oil company ng Saudi Arabia, ay nag-import pabalik ng mga high-value-added petroleum products na ginawa sa Pilipinas. Talagang nakakagulat na nagbibigay sila ng krudo at binibili pabalik ang tapos na produkto. Ayon sa paliwanag ni Director Garcia, ang competitiveness ng industriya ng petrolyo ng Pilipinas ay nakasalalay sa kanilang complex refining facilities. Ang kanilang kakayahang gumawa ng lahat ng produkto gasolina, diesel, aviation fuel, naphtha, aspalto mula sa krudo sa isang pasada ay sinasabing pinakamataas sa buong mundo. Nang gabing iyon, sa loob ng express train pabalik ng Maynila, gulong-gulo ang isip ko. Masyadong iba ito sa Pilipinas na alam ko. Minamaliit ko sila bilang bansang walang langis, pero sila pala ang sumasalba sa Amerika. Sa mensaheng ipinadala ko sa aming headquarters gamit ang aking smartphone, tapat kong isinulat, ang sitwasyon ay lubos na kaiba sa inaasahan. Ang Pilipinas ay hindi lamang isang refining country, kundi ginagampanan din nito
ang papel ng isang global energy hub. Naisip ko, posible ba ang ganitong bagay sa mundo? Ang Amerika ay sinasalba ng Pilipinas. Ito ang sandaling gumuho ang lahat ng aking mga pagkiling. Ikatlong araw sa Maynila, isang nakakagulat na balita ang dumating. Inanunsyo ang desisyon na magdagdag ng produksyon sa pulong ng OPEC+. Mula 7 kada bariles, bumagsak sa 62. Sa isang araw, bumagsak ng 27% ang presyo ng krudo habang nanonood ako ng balita sa Bloomberg sa isang cafe sa Bonifacio Global City, kinakabahan ako. Paulit-ulit na ipinapakita sa screen ang breaking news na nagpasya ang Saudi Arabia na magdagdag ng 2 milyong bariles sa kanilang araw-araw na produksyon. Sa sandaling iyon, tumunog ang aking telepono. Si Lars Johansson mula sa Geneva. Puno ng panunuya ang kanyang boses. Mayabang na sinabi ni Johansson, "Tama ang hula ko, di ba?" Katapusan na rin ng Pilipinas. Ang kanyang pagsusuri ay hindi makakayanan ng industriya ng petrolyo ng Pilipinas ang pagliit ng refining margin dahil sa pagbagsak ng presyo ng krudo. Ang partikular niyang idiniin ay ang istrukturang kahinaan ng Pilipinas. Dahil sa kanilang pag-asa sa importasyon para sa lahat ng kanilang krudo, sila ay labis na sensitibo sa pagbabago ng presyo nito. Inaasahan niyang kahit bumaba ang presyo ng krudo, magiging malaki ang kanilang inventory loss. Pagkatapos ng tawag ni Johansson, nagmamadali akong pumunta sa Financial District ng Makati. Madilim ang mukha ni Adrian Santos, isang analyst sa isang malaking securities firm na nakilala ko roon. Nag-aalalang sinabi ni Adrian, sabay-sabay na, bumabagsak ang presyo ng stocks ng mga malalaking kumpanya ng langis sa Pilipinas. Ipinakita niya ang mga numerong nagpapakita ng pagbaba ng presyo ng stocks ng bawat kumpanya at ipinaliwanag na lumalaganap ang pag-aalala sa mga investor. Ang mas nakakabahala ay ang mga ulat mula sa mga foreign investment bank. Isang balita na ibinaba ng Goldman Sachs ang kanilang outlook para sa industriya ng petrolyo ng Pilipinas sa negative. Ganoon din daw ang paninindigan ng Morgan Stanley. Sa sandaling iyon, naisip kong baka tama si Johansson. Gaano man kaganda ang mga pasilidad at gaano man kahusay ang teknolohiya, maaaring mahirap makayanan ang pagbabago ng presyo ng krudo sa isang istrukturang umaasa sa importasyon para sa lahat ng hilaw na materyales. Tumawag ang Asian Bureau ng isang malaking news channel. Isang emergency phone interview tungkol sa kasalukuyang estado ng industriya ng petrolyo ng Pilipinas. Maingat akong sumagot, inaasahan ang mga paghihirap sa maikling panahon. Nang gabing iyon, nakipagkita ako sa mga lokal na energy journalist sa isang restaurant sa Makati. Dumalo sina Mr. Reyes, Mr. Cruz at Mr. Santos mula sa mga malalaking pahayagan. Madilim din ang mukha ni Mr. Reyes. Ibinalita niya na nagpatawag ng emergency meeting ang mga opisyal sa industriya ng petrolyo para raw pag-usapan ang mga hakbang laban sa biglaang pagbagsak ng presyo ng krudo. Nagpahayag ng mas konkretong pag-aalala si Mr. Cruz. Ang average na break-even point ng mga kumpanya ng langis sa Pilipinas ay nasa peak sum kada bariles, pero sa kasalukuyang presyo ng krudo, hindi maiiwasan ang pagkalugi ayon sa kanyang pagsusuri. Sinabi niyang mas magiging malala ang sitwasyon kung isasaalang-alang pa ang inventory valuation. Ang datos na ipinakita sa akin ni Mr. Santos ay nakakagulat. Ang kabuuang halaga ng inventaryo ng 4 na malalaking kumpanya ng langis sa Pilipinas ay umaabot sa bilyon-bilyong dolyar. Kung bababa ng mahigit 2p ang presyo ng krudo, posibleng magkaroon ng daan-daang milyong dolyar na pagkalugi. Pagbalik ko sa hotel, binuksan ko ang laptop at nagpadala ng email kay Johansson. Inamin kong tila tama ang kanyang hula. Naramdaman kong baka isang kasinungalingan lang ang mitolohiya ng tagumpay sa enerhiya ng Pilipinas. Ganoon din ang naging kapaligiran sa aming video conference kasama ang mga kasamahan sa Wall Street. Napailing si Michael at sinabing, "Talagang may limitasyon ang isang bansang walang sariling yaman." Pinayuhan naman ako ni Andrew na tapusin na agad ang aking coverage sa Pilipinas at umuwi na. Nang gabing iyon, sa ulat na ipinadala ko sa aming headquarters sa New York, tapat kong isinulat. Dahil sa pagbagsak ng presyo ng krudo,
nalantad ang istrukturang limitasyon ng industriya ng petrolyo ng Pilipinas. Ang mga susunod na araw ang magiging kritikal. Ang huling presyo ng krudo na nakita ko bago matulog ay bumaba na sa 508 kada bariles. Hindi maalis sa isip ko ang mga salita ni Johansson. Gumuho na ang krudo, susunod na ang Pilipinas. Makakayanan kaya ng Pilipinas ang krisis na ito? O babagsak nga sila tulad ng hula ni Johansson? Nakatulog ako na may mabigat na kalooban. Sa umaga ng ikatlong araw matapos ang pagbagsak ng presyo ng krudo, nasa harap ako ng headquarters ng isang malaking kumpanya ng langis sa Makati. Nagpunta ako para sa isang huling coverage, umaasang may himalang mangyari, 13.6. Ang numerong nakasulat sa briefing material na natanggap ko sa reception ang nagpatigil sa akin. Ang refining margin na 5.4 lang kahapon ay biglang tumaas ng halos 2.5 beses sa loob ng isang araw. Sinalubong ako ni Mr. De La Cruz, ang General Manager ng Strategic Planning Office ng kumpanyang iyon. Maliwanag ang kanyang mukha. Puno pa nga ito ng sigla. Sa sandaling iyon, naramdaman kong mayroon akong napalampas. Kalmadong nagsimulang magpaliwanag si Mr. De La Cruz. Ang pagbagsak ng presyo ng krudo ay isa palang magandang balita para sa industriya ng petrolyo ng Pilipinas. Ang kanyang pagsusuri ay dahil sa biglaang pagbaba ng gastos sa hilaw na materyales, biglang lumaki ang refining margin, ang pagkakaiba sa presyo ng pagbebenta ng produkto. Ang lalong ikinagulat ko ay ang konsepto ng cracking spread. Isang chart na nagpapakita ng pagkakaiba ng presyo ng krudo at gasolina at sinabi niyang nasa pinakapaborableng posisyon ang Pilipinas sa buong mundo. Ipinaliwanag niya na dahil sa Asian Premium, medyo matatag ang presyo ng mga tapos na produkto. Ang graph na ipinakita sa akin ni Mr. De La Cruz ay talagang nakakagulat. Ang break-even point ng industriya ng petrolyo ng Pilipinas ay nasa 20 kada bariles lang pala. Sa kasalukuyang presyo ng crudo na 5.8, mayroon silang halos 3 beses na safety margin. Ang mas kamangha-mangha ay ang katangian ng rehiyon ng Asya. Ang crudo na dumarating sa Asya mula sa gitnang silangan ay may premium dahil sa gastos sa transportasyon, ngunit ang premium na ito ay lalo pang lumalaki kapag ine-export ang mga tapos na produkto. Isang istrukturang nagpapalaki ng kanilang geographical na bentahe. Ang kuwentong narinig ko sa paglipat ko sa ibang kumpanya ng langis ay mas interesante pa dahil sa kanilang pinakabagong refining facility, ang Residue Upgrading Complex. Kaya nilang gawing dekalidad na produkto kahit ang mababang kalidad na krudo. Isang istrukturang lalong lumalaki ang margin habang bumababa ang presyo ng krudo. Ibinigay sa akin ni G. Ito, isang manager sa strategic planning team ng kumpanyang iyon, ang mga konkretong numero. Ang pagkakaiba ng presyo ng heavy oil at light oil ay nasa 10 kada bariles, ngunit kayang gawing kita ng mga kumpanya ng langis sa Pilipinas ang lahat ng pagkakaibang ito gamit ang kanilang teknolohiya. Si Mr. Yamaguchi, isang senior executive sa isa pang kumpanya, ay nagbunyag ng mas nakakagulat na katotohanan. Tumaas daw ng 200% ang mga bagong order sa loob ng huling 3 araw kumpara sa nakaraang buwan. Isang patunay na mas maraming buyer sa buong mundo ang naghahanap ng mga produkto mula sa Pilipinas. Partikular na dumami ang mga order mula sa mga airline company sa West Coast ng Amerika. Dahil sa pagbaba ng presyo ng krudo, bumabangon ang industriya ng abyasyon at biglang tumaas ang demand para sa dekalidad na aviation fuel at ang Pilipinas ang nangingibabaw sa demand na ito. Ang datos na nakumpirma ko sa headquarters ng isang malaking kumpanya ng langis na may kaugnayan sa Saudi Arabia ay talagang kahanga-hanga. Ang refining margin sa rehiyon ng Asya ay nagtala ng pinakamataas sa kasaysayan. Ito ay 3 beses na mas mataas kaysa sa mga rehiyon tulad ng Europa at Amerika. Ayon sa paliwanag ni Mr. Inoue, isang manager sa finance team ng kumpanyang iyon, lumagpas sa 15% ang operating profit margin ng mga kumpanya ng langis sa Pilipinas. Ito ay 5 beses na mas mataas kaysa sa average ng pandaigdigang industriya ng petrolyo. Sa ganitong kita, kayang-kaya nilang malampasan ang anumang krisis. Pagbalik ko sa Financial District, sinuri ko ang sitwasyon sa stock market at ito ay ganap ng nagbago.
Ang mga stock na may kaugnayan sa langis na biglang bumagsak noong umaga ay sabay-sabay na tumaas pagsapit ng hapon. Isang kumpanya ay tumaas ng 15% at isa pa ay 18%. Nang muli kong makita ang analyst na si Adrian Santos, ibang-iba na ang kanyang mukha. Kabaligtaran ng umaga, may maliwanag na mukha niyang ipinaliwanag ang istrukturang competitiveness ng industriya ng petrolyo ng Pilipinas. Tuwang-tuwang sinabi ni Adrian, "Minamaliit ko ang tunay na lakas ng industriya ng petrolyo ng Pilipinas. Hindi ko inakalang ang pagbagsak ng presyo ng krudo ay magiging pinakamalaking pabor sa kanila." Nang gabing iyon, tinawagan ko si Lars Johansson. Sinabi kong ganap na mali ang kanyang hula. Noong una, hindi siya naniwala, ngunit kalaunan ay natulala na lang. Sa aking kwarto sa hotel, binuksan ko ang laptop at nagsimulang magsulat ng artikulo. Nakahanda na ang pamagat, ang pagbagsak ng presyo ng krudo, isang biyaya sa Pilipinas. Isang nakakatuwang pagbaligtad kung saan lahat ng pagkiling at hula ay nabaligtad. Sa huling araw ng aking coverage sa Pilipinas, nasa isang research institute ako sa Clark Green City. Ang nakita ko rito ay isang hinaharap na hindi ko sukat akalain. Ang kapasidad ng Pilipinas sa pag-iimbak ng langis. Ang bilang na higit sa doble ng 90 araw na pamantayan ng International Energy Agency, nangangahulugan ito ng pinakaligtas na sistema ng seguridad sa enerhiya sa buong mundo. Sa sandaling iyon, napagtanto kong lubos kong minamaliit ang Pilipinas. Ginabayan ako ni Dr. Fernando Ocampo, isang mananaliksik sa Petroleum Institute, patungo sa isang pasilidad sa ilalim ng lupa. Isang malawak na espasyo sa ilalim ng lupa na parang isang higanteng kuweba ang bumungad sa akin. May kapasidad itong mag-imbak ng 30 milyong bariles at mayroon pa raw 10 ganitong pasilidad sa buong bansa. Ipinagmamalaki ni Dr. Ocampo na ipinaliwanag. Sa kabuuang volume, pang-apat sa buong mundo ang imbak na langis ng Pilipinas, kasunod ng Amerika, China at Japan. Idiniin niyang kung isasaalang-alang ang populasyon at laki ng ekonomiya, ito ay maituturing na pinakamataas na antas sa buong mundo. Ngunit ang tunay na pagkabigla ay naghihintay pa. Ang pagbisita sa pasilidad ng produksyon ng SAF, Sustainable Aviation Fuel. Ang SAF, na nangangahulugang Sustainable Aviation Fuel, ay ang magiging pangunahing panggatong ng industriya ng abyasyon sa hinaharap. Ang SAF production line ng isang malaking kumpanya ng langis sa Bataan ay talagang kahanga-hanga. Ang produksyon ng bioaviation fuel, na gawa sa ginamit na mantika at taba ng hayop, ay umaabot sa 200,000 tonelada kada taon. Ito raw ang pinakamalaking sukat sa Asya. Ang datos na ipinakita sa akin ni Engineer Paulo Velasco, ang production team leader, ay kamangha-mangha. Ang SAF na ginagawa ng Pilipinas ay may mahalagang papel sa pag-abot ng mga carbon neutral goals ng mga airline company sa Europa. Lufthansa, Air France, KLM, lahat daw ay gumagamit ng SAF na gawa sa Pilipinas. Ang pinakatumatak sa akin ay ang kanilang teknolohiya. Sinasabing ang teknolohiya sa produksyon ng SAF ng Pilipinas ay kinikilala bilang pinakamataas na antas sa buong mundo. Nang marinig ko ang numerong ang epekto sa pagbabawas ng carbon ay higit sa 0% kumpara sa tradisyonal na aviation fuel, hindi ko maiwasang humanga. Ang pasilidad sa paggawa ng hydrogen na nakita ko sa Bataan Complex ay nakakabighani rin. May kapasidad daw itong gumawa ng 30,000 tonelada ng hydrogen kada araw. Ito ay katumbas ng kayang gamitin ng 2 milyong hydrogen cars sa isang araw. Ayon kay Director Santiago ng Hydrogen Business Division, pinangungunahan ng Pilipinas ang pandaigdigang ekonomiya ng hydrogen. Puno ng pagmamalaki niyang sinabi na hawak nila ang pinakamahusay na teknolohiya sa buong mundo. Sa lahat ng proseso mula sa produksyon, transportasyon, hanggang sa pag-iimbak. Ang teknolohiya sa carbon capture ng isang malaking energy company ay nakakagulat din. Sa teknolohiyang ito na tinatawag na CCS, kaya raw nilang makuha ang 1 milyong tonelada ng carbon dioxide kada taon. Ito ay katumbas ng ibinubuga ng 200,000 sasakyan. Ibinahagi sa akin ni Dr. Isabel Reyes ng Technology Research Institute ang isang interesanteng katotohanan. Ang teknolohiya ng CCS ng Pilipinas ay kinikilala bilang isa sa 3 nangungunang teknolohiya sa mundo.
kasama ng Norway at Netherlands. Isang patunay na ang lakas ng isang petrochemical powerhouse ay umaabot din sa environmental technology. Ang huli kong binisita ay ang pambansang suryan sa teknolohiyang pang-enerhiya, ang Next Generation Biofuel Technology na dinedevelop dito ay talagang futuristic. Ang teknolohiyang gumawa ng aviation fuel gamit ang microalgae ay parang eksena sa isang sci-fi na pelikula. Ayon kay Dr. Marcus Lim, isang mananaliksik, posible itong maging komersyal sa loob ng 10 taon. Kapag nangyari iyon, magagawa na ng Pilipinas na gumawa ng sarili nilang panggatong nang hindi na kailangang mag-import ng langis. Isang tunay na kamangha-manghang pananaw. Habang papunta sa airport, binalikan ko ang nakaraang linggo. Ang Pilipinas, na minamaliit kong bansang walang sariling langis, ay nasa unahan pala ng inobasyon sa enerhiya. Higit pa sa pagiging isang refining country, nilalayon nilang dominahin pati na ang enerhiya ng hinaharap. Habang isinusulat ko ang aking huling artikulo sa airport lounge, hindi ko maiwasang humanga. Nakahanda na ang pamagat. Mga bayani, sa enerhiya, paano ngayon pinamumunuan ng Pilipinas ang hinaharap? Habang nakaupo sa eroplano pabalik sa New York, nagkaroon ako ng isang ganap na bagong pananaw sa Pilipinas. Isang bansang lumikha ng biyaya ng yaman sa halip na sumpa ng kawalan ng yaman. Habang pinagmamasdan ang karagatang Pasipiko sa labas ng bintana, napagtanto ko ang isang katotohanan. Ang isang bansang walang sariling langis ang siyang nagiging puso ng enerhiya ng buong mundo. Isang kabalintunaan na ako, na pumarito para hanapin ang eksena ng pagbagsak, ay umuuwing natuklasan ang hinaharap. Sa sandaling iyon, lumapit ang isang flight attendant at sinabing, "Sir, ang panggatong po ng eroplanong ito na sinasakyan ninyo ay gawa rin sa Pilipinas." Napangiti na lang ako. Ang Pilipinas ay naging isang kailangan na presensya na, hindi lang sa ilalim ng aking mga paa, kundi sa buong kalawakan ng mundo. Ang isang coverage na nagsimula sa pangiinsulto at pagkiling ay nagtapos sa paghanga at paggalang